Ang astig na Tagalog Marvel movie recap natin ngayong araw ay ang Daredevil Director's Cut. Ito ay isang action drama film na pinalabas sa taong 2003. Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na pelikula at simulan na natin. Si Matthew Murdock o si Daredevil na may malubhang sugat ay nasa tuktok ng isang simbahan. Sinubukan niyang bumaba sa simbahan ngunit bumagsak siya roon at agad na nilapitan ni Father Everett. Sa tingin ni Matt ay mamamatay na siya at dito niya naalala noong 12 years old pa siya kung kailan sinaktan at hinahamon siya ng ibang mga bata na makipagsuntukan, pero agad na tinakbuhan niya ang mga ito. Nakatira si Matt sa syudad ng Hell's Kitchen kasama ang ama niya na si Jack na dating magaling na boxer at may bansag na The Devil dahil kung lumaban ito noon ay parang demonyo. Napansin naman ni Jack ang sugat ni Matt sa lobby at pinaliwanag niya na sinasabi raw ng ibang mga bata na nagtatrabaho ang ama niya sa masamang tao na si Fallon. Sumagot si Jack na hindi totoo iyon at sinabihan si Matt na mag-focus sa pag-aaral upang maging lawyer siya paglaki at huwag sumunod sa mga yapak niya. Makalipas ang ilang araw ay pumunta ang bata sa trabaho ng kanyang ama ngunit nalaman niya sa foreman roon na ilang buwan na siyang hindi nagtatrabaho sa kanila. Labis na kinasama ng loob ito ni Matt dahil papakita niya sana sa ama niya ang kanyang grade card na may matataas na grado. Maya-maya nang napadaan siya sa isang shortcut ay nakita niyang tama nga ang sinasabi ng ibang bata na nagtatrabaho ang ama niya kay Fallon at agad na tumakbo siya palayo. Ngunit kalaunan ay kamuntikan ng mabangga si Matt ng isang forklift at biglang nabuhusan siya ng radioactive na kemikal sa muka. Sa sunod na eksena ay nagising si Matt sa ospital na nabulag na pero naririnig na niya ang kahit pa mga sobrang hinang tunog sa paligid at nakikita pa niya ang sound wave ng mga ito dahil sa pagkakaroon niya ng echolocation ability. Labis na na-overwhelm ang bata rito dahil kahit ang mga tunog na galing sa labas ay naririnig rin niya at nakikita ang paggalaw ng mga sound wave ng mga ito. Makalipas ang ilang oras nang pumasok na si Jack sa silid ni Matt ay sinabi niya sa kanya na alam na niyang bulag na siya dahil narinig niya ang usapan nila ng doktor sa opisina nito. Humingi naman ng pasensya sa kanya si Jack na agad na pinatawad niya. Sa sunod na araw ay nagpatuloy na sa pagboboxing ang ama ni Matt at magaling na nagpatumba siya ng maraming contender sa kanilang boxing arena na ang Olympic Theater. Habang siya naman ay sinasanay na ang sarili sa pagiging bulag at dahil napansin niyang lumakas rin ang iba pang senses niya ay nagsanay siyang gamitin ang mga ito. Ang kanyang matinding sense of touch ay nagbigay sa kanya ng pambihirang balanse at lakas. Kalaunan ay ginawang training ground ni Matt ang buong syudad ng Hell's Kitchen at napigilan pa niya na masagasaan ang isang matanda sa kalsada. Nang hinamon uli si Matt ng mga batang madalas na nananakit sa kanya ay sobrang daling napabagsak niya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga bagong abilidad at ng walking stick niya. Ngunit isang araw ay sinabihan si Jack ng dating boss niya na si Fallon na kaya lang siya nanalo sa mga laban niya ay dahil sinabihan raw niya ang mga ito na magpatalo sa kanya. Ngayon alang-alang sa kinabukasan ng anak niya ay dapat ay siya naman ang magpatalo. Nang nakipaglaban na siya sa ring ay nagawa siyang patumbahin ng contender niya na kinatuwa ni Fallon, pero dahil sa sigaw sa kanya ni Matt na wag sumuko ay bumangon pa rin siya at mabilis na na-knockout ang kanyang kalaban. Subalit maya-maya sa labas habang naghihintay si Matt sa ama niya ay pinabugbog na pala ito ni Fallon sa mga tauhan niya at pinatumba sa isang hitman na nag-iwan pa ng rosas sa kanya. Agad na narinig ng bata ang nangyari sa ama at tumakbo siya papunta sa kanya ngunit nadatnan niya itong wala ng buhay kasama ang rosas roon. Mula sa araw na yun ay pinangako ni Matt sa sarili na tutulong siya sa mga tao na makamit ang hustisya sa dalawang paraan na alam niya. Napunta na sa panahong nasa wastong edad na si Matt na gumagamit na ng sensory deprivation chamber upang hindi niya maramdaman at marinig ang mga ingay sa paligid habang natutulog siya. Naghanda na siyang pumasok sa kanyang trabaho bilang private lawyer. Pagpunta ni Matt sa korte kasama ang kanyang partner na si Faggy Nelson ay pinaglaban niya ang hustisya ng kanyang kliyente na si Angela Sutton laban sa nanakit at ng abuso rito na si Mr. Quesada. Nang nagbigay na ng statement ang akusado ay nalaman agad ni Matt na nagsisinungaling ito dahil sa narinig niya ang kakaibang pagtibok ng puso nito. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa tibay ng alibay ni Quesada ay sinarado na ng judge ang kaso at hinatulan ang lalaki na inosente. Masayang umalis roon si Mr. Quesada habang sina Matt ay nasabing kaya naka-afford ng high-profile na lawyer ito ay dahil kay Kingpin. Kinagabihan ay sinuot na ng bida ang kanyang pulang suit bilang ang hero vigilante na si Daredevil na may modified na walking stick bilang sandata. Agad na tumakbo siya sa mga gusali ng Hell's Kitchen upang hanapin ang lokasyon ni Mr. Quesada. Sa kasalukuyang yun ang lalaki ay umiinom sa isang bar kasama ang mga tauhan nito. Nang natunton na ni Daredevil ang lokasyon ni Mr. Quesada ay agad na inatake niya ito pati ang mga armadong tauhan niya roon.
Madaling napatumba ng bida ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang malupit na combat skill. Pagkatapos ay sinabihan niya si Quesada na oras na upang pagbayaran niya sa demonyo ang kanyang krimen. Tumakbo palabas ang lalaki pero nahabol pa rin siya roon ni Daredevil. Nang tumakbo naman si Quesada sa kalapit na subway ay mabilis na nasakal niya ito ngunit labis na nasaktan ang mga tenga niya nang dumaan roon ng tren. Babarilin na siya ng kalaban pero agad na nagawa niyang ihulog ito sa riles at hinayaan niya siya roon masagasaan ng rumaragasang tren. Maya-maya ay pumunta sa insidente ang grupo ng mga kapulisan ni Captain Nick at ng reporter na si Ben Urich. Pagkatapos ay pinakita sa lahat ni Ben ang signature logo ni Daredevil sa sahig na katunayan na siya ang may kagagawa ng nangyari roon. Pagbalik ni Matt sa kanyang apartment ay habang inaayos ang sarili ay pinakinggan niya ang voicemail ng girlfriend niyang si Heather na nakikipaghiwalay na sa kanya dahil sa madalas siyang walang oras para rito. Ilang saglit pa ay naglagay na si Matt ng asin sa kanyang chamber ngunit biglang may narinig siyang putok ng baril sa di kalayuan at tila nagaganap lang sa tabi niya ang krimen. Pero binaliwala niya ito at natulog na sa kanyang chamber. Kinaumagahan ay nag-confess si Matt ng mga kasalanan niya kay Father Everett. Ngunit sinabi ng pari na mali ang pagiging judge niya sa mga masasamang tao at kasalanan ang maghiganti. Nasagot ng bida na dapat na may kumilos upang labanan ang krimen sa kanila at ginagawa niya ito dahil kaya niya at wala siyang kinakatakutan. Sa sunod na eksena ay pumunta sa isang diner si Matt kasama si Foggy upang magkape. Napag-usapan nila rito ang pag-involve ni Daredevil sa pagkamatay ni Mr. Quesada. Pagkatapos ay nasabi ng lalaki na dapat na tumigil na silang tumanggap ng kaso mula sa mga mahihirap na kliyente upang mabayaran nila ng maayos ang kanilang mga bills. Ngunit tumanggi ang bida dahil ang mga mayayaman ang madalas na guilty sa mga kasalanan nila. Nang pinaabot naman niya kay Foggy ang honey ay binigyan siya nito ng mustard sauce na nalagay niya sa kanyang kape. Pero ilang saglit pa ay agad na napansin ni Matt ang pumasok na magandang babae sa diner. Nang lumingon rito si Foggy ay mabilis na pinagpalit niya ang kape nila. Paglapit ni Matt sa babae upang magpaabot ng honey ay napansin nito na bulag siya at ginamit niya ang tsansa na ito upang magpakilala sa kanya. Si Foggy naman ay biglang napadura sa lasa ng kape niya ngunit ang babae ay hindi sinabi kay Matt ang kanyang pangalan. Sinundan ito ng bida sa labas upang pilitin na alamin ang pangalan niya at nang puwersahan na pinaalis siya ng babae ay magaling na napigilan niya siya. Hanggang sa naglaban na sila roon gamit ang kanilang mga martial arts skills pero kalaunan ay natalo si Matt ng babae at sinabi na nito na siya si Elektra Natchios. Ilang saglit habang naglalakad sila sa kalye ng Hell's Kitchen ay natanong ni Matt kay Elektra kung paano siya naging magaling sa martial art. Pinaliwanag ng babae na dahil ang ama niya noon ay pinagsanay siya sa maraming sensei upang maprotektahan ang sarili. Pero kalaunan ay kailangan ng umalis ni Elektra roon dahil dumating na ang mga bodyguard niya. Nang tinanong ni Matt kung paano niya siya mahahanap ay sinabi ng babae na siya ang hahanap sa kanya. Ngunit napansin niya na late na siya sa kanilang court meeting. Samantala si Wesley Owen Welsh ay binalita sa boss niyang si Wilson Fisk na ang may-ari ng Fisk Tower na pinagkakalat ng ibang bodyguard niya ang tungkol sa Kingpin. Kaya't galit na pinatumba ni Fisk ang dalawa rito gamit ang kanyang pambihirang lakas. Maya-maya ang ama ni Elektra na si Nicholas Natchios ay sinabihan si Wilson na tinitigil na niya ang pakikipagnegosasyon niya sa kanila dahil pinagsususpetsahan na si Nicholas ng publiko na siya ang Kingpin at malaking panganib ito para sa kanya. Ngunit si Fisk ay kinamusta pa ang anak nito at maya-maya ay pinatawag niya kay Wesley si Bullseye upang ipatugis si Nicholas. Sa kasalukuyan na iyon ay pinaliwanag ni Foggy kay Matt ang panibagong kliyente nila na si Dante Jackson. Inakusahan siyang pumatay kay Liza Tazio sa labas ng bahay nito dahil nakita siya nakatabi ang biktima na walang malay dahil sa droga at hawak ang murder weapon. Ilang saglit ay hinarap na nila si Jackson at tinanong ito ni Matt kung inosente ba siya. Nang sinabi niya na oo ay agad na naniwala siya sa kanya dahil sa narinig niya ang normal na tibok ng puso nito. Pagkatapos ay pumunta si Matt sa tapat ng bahay ni Liza Tazio kung saan ito pinaslang. Piniklak ng bida ang pinto at pinasok nila ang bahay upang mag-imbestiga. Kalaunan ay nakaamoy siya ng gunpowder at nadiskubre na doon binaril si Liza at nilabas siya ng murderer upang palabasin na pinaslang siya ng isang magnanakaw. Pagkatapos ay pinasulat ni Matt kay Foggy ang napansin niyang inukit na mensahe ng biktima sa table roon na MOM68. Sa sunod na eksena ang assassin na si Bullseye ay nagpatama ng mga dart pin sa sentro ng board nang hindi nakatingin. Nagsimula na siyang umalis sa lugar nang nakatanggap siya ng text mula kay Wesley at kinuha na niya ang panalo niya sa pusta. Pero nang nilait pa si Bullseye ng lalaki roon ay mabilis na pinatumba niya ito gamit lang ang kanyang mga paper clips. Sa sunod na eksena ay nakasakay na sa eroplano si Bullseye ngunit may nakatabi siyang matandang babae roon na walang tigil na nagkwento sa kanya. Naisipan ni Bullseye na pumitik ng mani papunta sa lalamunan ng matanda na agad na kinahimatay nito. Sa sunod na araw ay nagsimula na ang unang trial ni Jackson.
Sinabi ni Matt sa korte na totoong madalas nang labas-pasok sa kulungan ang kliyente niya at may mga bisyo pero naniniwala siyang hindi nito magagawang pumatay. Nang nagsaad na ng statement ang witness ng krimen na si Officer Mackenzie ay napansin ng bida na hindi ito nagsisinungaling dahil normal ang pagtibok ng puso niya. Dahil rito ay hindi na malaman ni Matt kung sino sa kanila ni Jackson ang nagsisinungaling. Si Faggy naman ay nagtataka kung bakit nandoon sa korte si Ben Urich. Maya-maya ay nakita si Matt ni Elektra na naglalakad sa kalye ng syudad. Dinala niya siya sa rooftop ng isang abandonadong building upang matanaw roon ang Hell's Kitchen. Pagkatapos ay napansin ng bida ang kwintas ng babae na galing raw sa kanyang ina na pinatay mismo sa harap niya noong bata pa siya. Kinalungkot ito ni Matt pero ilang saglit lang ay umulan na roon at mula sa tunog na nalilikha ng ulan ay nakita niya ang kagandahan ni Elektra na labis na kinamangha niya sa kanya. Nagkahalikan silang dalawa ng babae ngunit nang nakarinig siya ng krimen na nagaganap sa di kalayuan ay agad na nagpaalam na siya kay Elektra at iniwanan niya itong basang-basa sa ulan. Sa sunod na eksena ang tauhan ni Kingpin na may binubugbog na kawawang lalaki ay natunton na ni Daredevil. Natakot ito sa kanya at tumakbo papasok sa isang gusali ng mga apartment, pero mabilis na nahabol niya siya roon at pinagsusuntok ng maraming beses hanggang sa mawala ng malay. Sinabihan naman niya ang bata sa apartment na hindi siya masamang tao nang labis na natakot ito sa kanya. Pagpunta niya sa kanilang opisina ay sinabihan siya ng sekretarya nila na si Karen na may nagpadala ng imbitasyon sa kanya sa isang ball at nakasaad rito na maaari pa siyang magsama ng isa. Kinatuwa ito ni Faggy dahil maaari silang makakuha ng mayamang kliyente sa party. Ngunit sinabi ni Matt na hindi siya makakapunta roon dahil malamang ay pakana ito ni Elektra at plano na niyang tapusin ang relasyon nila dahil sa tingin niya ay labas na siya sa liga niya. Sumagot si Faggy na kasinungalingan ang sinasabi ni Matt sa sarili at alam niya ito dahil may abilidad siyang malaman ang kasinungalingan ng kahit sinong tao. Dahil rito ay pumayag na rin ang bida sa kaibigan niya. Kinagabihan pagpunta nilang dalawa sa magarbong ball ay nakita nila roon si Ben na inabutan si Matt ng calling card, ngunit nasagi niya ang walking stick ni Matt at tila pamilyar sa kanya ang kulay nito. Nang nagpakita naman si Wilson Fisk sa event ay agad na hinila ni Faggy si Matt palapit sa kanya upang alukin siya na maging kliyente nila. Pero ang bida ay prangkahan na sinabihan ang partner niya sa harap ni Fisk na nagdedepensa lang sila ng mga inosenteng kliyente sa korte. Ngunit nasabi ni Wilson na sa mundong ginagalawan nila ay walang kahit sino ang inosente. Ilang saglit pa ay nakita ni Matt si Elektra sa gitna ng ball at agad na nilapitan niya ito upang humingi ng patawad sa pag-iwan niya sa kanya. Si Faggy naman ay napansin ang maliit na cuffling ni Wesley sa suit nito na may initials ng buong pangalan niya. Pero ang lalaki ay inis na sinabihan siya na kahit kailan ay hindi nila sila kukuning lawyer. Samantala si Matt ay sumayaw ng mabagal sa gitna ng ball at tinanggal ng babae ang kanyang shades. Ngunit biglang nangamba si Elektra at nasabing sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay niya ay kalaunan ay may masamang nagaganap. Sinigurado naman ang bida sa kanya na walang mangyayaring masama sa kanila. Sa kasalukuyan na iyon ay pinaalala ni Wilson kay Nicholas ang pagsaksi ni Elektra sa pagkamatay ng ina niya noon at mauulit-uli ang pangyayaring ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam si Fisk rito at nag-iwan ng rosas. Samantala si Bullseye ay nagnakaw ng isang motor matapos na patumbahin niya ang may-ari nito gamit ang kanyang ballpen. Nagmadaling umalis ng ball si Nicholas kasama ang mga bodyguard niya at nang tinanong siya ni Elektra kung anong nangyayari ay hindi niya ito sinagot. Nagpumilit naman ang babae na sumama sa ama niya at umalis na sila roon. Ilang saglit ay binantayan ni Matt bilang si Daredevil ang limousine ni na Elektra habang si Bullseye ay hinahabol na sila. Nakita ng babae ang bida sa taas ng isang building ngunit ang kalaban ay pinatumba ang mga bodyguard sa harap ng kotse. Pagharap ni Daredevil kay Bullseye ay agad na naiwasan niya ang shuriken nito. Mabilis na inatake niya siya sa kanyang motor subalit nakuha nito ang armas niya. Ginamit ito ng kalaban upang atakihin si Nicholas at si Matt ay hindi ito napigilan at tumama sa ama ni Elektra. Nang napansin ng babae na galing kay Daredevil ang armas ay galit na pinagbabaril niya siya pero mabilis na nakaalis ang bida sa lugar. Maya-maya sina Captain Nick ay nakuha ang armas ni Daredevil sa insidente at nakaisip ng ideya si Ben. Pagbalik ni Matt sa kanyang apartment ay binuhos niya rito ang buong galit niya dahil nabigo niyang pigilan ang kalaban na mapatay ang ama ng kasintahan niya. Kinaumagahan ay sinabi ni Matt sa pari na tama siya sa mga nasabi niya. Si Bullseye naman ay pumunta sa opisina ni Fisk at napagtripan pa nitong patumbahin ang isang bodyguard niya roon. Nasabi nito na sabik na siyang mapatay si Daredevil dahil siya lang ang nakaiwas sa atake niya. Ngunit si Fisk ay inatasan muna si Bullseye na paslangin naman si Elektra. Maya-maya si Faggy ay nahihirapan na mag-isang depensahan si Jackson sa korte dahil hindi pumunta roon si Matt. Sa kasalukuyan na iyon ay dumalo ang bida sa libing ni Nicholas at sinabihan si Elektra na naiintindihan niya kung ano ang kanyang nararamdaman.
Nang nasagot ng babae na gusto niyang maghiganti ay pinaliwanag rito ni Matt na kahit makapaghiganti siya ay hindi pa rin mawawala ang sakit na nararamdaman niya. Sinabihan pa niya si Elektra na manatili muna siya sa kanya ngunit inalisan rin siya nito sa gitna ng ulan. Ilang saglit nang pasakay na si Matt sa taxi ay nilapitan siya ni Ben at sinabi nito sa kanya na napag-alaman niyang bumili si Officer Mackenzie ng mamahaling kotse kamakailan. Malamang kaya siya nakabili nito ay dahil binayaran siya ng malaking halaga ni Kingpin upang magsinungaling sa korte. Pagsapit ng gabi si Officer Mackenzie nakakalabas lang sa isang bar ay agad na hinarap ni Matt at pinosas ang kamay nito sa bago niyang kotse. Pagkatapos ay binangga ni Matt ng ilang beses ang sasakyan sa mga bagay roon habang pinipilit na paaminin ng pulis kung sinong pumatay kay Liza Taz-Iyo. Kalaunan ay nakita ni Matt ang pacemaker implant ni Mackenzie sa puso na ang dahilan kung bakit hindi niya malaman na nagsisinungaling ito. Ang pulis naman ay inamin na binayaran siya ni Kingpin at walang magagawa rito si Matt dahil siya ang kumokontrol ng buong syudad. Sa sunod na eksena si Karen ay napansin ang note na nasa table ni Faggy. Nang nalaman niya sa kanya na August 9 nangyari ang krimen sa kaso nila ay binaliktad niya ito. Si Faggy naman ay na-realize na ang nakasaad sa mensahe ng biktima ay ang initials ng buong pangalan ni Wesley na ang katunayan na sina Fisk ang mga pumatay sa kanya. Samantala si Ben ay binayaran ang forensic scientist ng police department upang alamin rito kung anong nadiskubre nila sa armas ni Daredevil. Pagkatapos ay nakita niyang ito pala ang walking stick ni Matt. Ilang saglit ay tinawagan si Ben ni Faggy at sinabing alam na niya kung sinong pumatay kay Liza Taz-Iyo. Sa kasalukuyan na iyon ay gamit ang kanyang mga sandata na ang Twin Sai ay nagsasanay na si Elektra sa kanilang mansyon bilang paghahanda sa paghihiganti niya kay Daredevil, habang ang bida ay sinuot na uli ang pulang suit niya at sinimulan ng hanapin si Bullseye sa mga gusali ng kanilang syudad. Ngunit ilang saglit lang ay biglang inatake siya rito ni Elektra. Sinubukan ni Matt na ipaliwanag sa babae na si Bullseye ang pumatay sa ama niya pero hindi siya pinaniwalaan nito at patuloy na kinalaban siya. Ayaw makipaglaban ng bida kay Elektra hanggang sa nagawa siya nitong masaksak sa dibdib ng kanyang patalim. Nang tinanggal ng babae ang maskara ni Matt ay labis na nagsisi siya sa nagawa niya. Ngunit dumating na roon si Bullseye at sinabihan siya ng bida na umalis na sa lugar pero matapang na nilabanan nito ni Elektra upang ipaghiganti ang kanyang ama. Hinagis niya sa kalaban ang patalim niya subalit nabalik ito sa kanya nito at natarak pa sa palad niya. Buong lakas na nakipaglaban pa rin ang babae kay Bullseye ngunit madali siyang nababalibag nito ng maraming beses. Pagkatapos ay inatake siya ni Bullseye ng baraha sa leeg at sinaksak ang sarili niyang patalim sa kanya. Naghagis ang kalaban ng rosas kay Elektra at nang paparating na sa lugar ang mga pulis ay agad na umalis siya roon. Nagawa pang gumapang ng babae palapit kay Matt subalit kalaunan ay napansin niyang tumigil na ang pagtibok ng puso nito na labis na kinalungkot niya. Maya-maya ay nakaalis na sa lugar si Daredevil nang pagpunta roon ni Captain Nick. Bumalik na ang eksena sa pangyayaring bumagsak si Matt sa loob ng simbahan. Paglapit sa kanya ni Father Everett ay sinubukan niyang mag-confess rito ngunit agad na inatake sila ni Bullseye. Kahit pa may malubhang sugat ay bumangon ang bida. Nang hinagisan siya ng offering plate ng kalaban ay mabilis na binato niya rito ang kanyang sandata. Naglaban silang dalawa ni Bullseye sa taas na parte ng simbahan at makikitang pareho nilang binigay ang kanilang buong lakas at galing ngunit napansin nito na labis na naiingayan siya sa tunog ng mga pipe roon. Samantala ang grupo ng mga kapulisan ni Captain Nick ay nakarating na sa labas ng simbahan at sinabihan niya ang isang sniper nila na patumbahin sina Daredevil. Pagkatapos ay sinimulan na ng mga ito na wasakin ang pinto ng simbahan. Ang kalaban naman ay binasag ang isang salamin roon at hinagis niya ang napakaraming mga bubog nito kay Daredevil pero magaling na naiwasan niya ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay ginamit ni Bullseye ang kanyang mga shuriken sa bida pero ang mga ito ay madaling napigilan lang din niya. Subalit ang lalaki ay naisipan na patunugin ang kampana ng simbahan at labis na nasaktan ang mga tenga rito ni Matt. Pinaingay pa ni Bullseye ang mga malalaking pipe roon at pinalo ang bida ng tubo. Nasabi niyang totoo nga ang sinabi ni Fisk na mahirap siyang kalabanin at si Daredevil ay na-realize na si Fisk ang totoong Kingpin na ang pumatay rin noon sa ama niya. Agad na napigilan ni Matt ang atake ng kalaban at nang napansin niya na babarilin sila ng sniper sa labas ay pinatama niya ang bala nito sa mga kamay ni Bullseye. Dahil hindi na makakalaban ito ay galit na hinagis niya siya sa simbahan at bumagsak ito sa kotse ni Ben. Si Ben naman ay sinabi kay Captain Nick na may alam siyang tao na may matibay na ebidensya na si Fisk ang Kingpin. Habang sinasakay na sa ambulansya si Bullseye ay agad na nalaman ni Kingpin kay Wesley na nabigo ang hitman niya at naghanda na siya sa pagpunta roon ni Daredevil. Maya-maya ang kapitan ay nahanap si Wesley sa isang bar at kinumbinsi niya ito na tumestigo laban kay Kingpin upang makaiwas siya sa mas mabigat na sentensya.
Si Daredevil naman ay nagsimula ng pumunta sa Fisk Tower at nang nakapasok na siya sa opisina ni Kingpin ay matapang na kinalaban niya ito ng buong lakas, ngunit agad na nahagis siya ng malakas ng kalaban. Patuloy na hinampas si Matt ni Kingpin ng ilang beses roon at labis na kinahina ng katawan niya ito. Tinanggal ng kalaban ang mask niya at laking gulat nito na malaman na ang bulag na attorney pala ng Hell's Kitchen ng Daredevil. Pero ang bida ay naisipan na wasakin ang isang water pipe roon upang mag-trigger ang sprinkler system ng gusali at mas nakita niya si Kingpin mula sa mga sound wave ng pagbagsak ng tubig rito. Hindi nagtagal ay nagtagumpay na si Daredevil na pabagsakin ang kalaban sa bagbali niya sa mga buto nito sa paa. Nang tatapusin na niya siya ay hindi niya ito tinuloy at sinabing hindi siya masamang tao. Narinig ni Matt ang sirena ng mga pulis sa labas at sinabing papunta na ang mga ito kay Kingpin. Naisip naman ito na sabihin sa mga pulis kung sino siya pero nasabi ng bida na walang maniniwala sa kanya na napatumba siya ng isang bulag. Galit na nasabi pa ni Kingpin na kapag nakalaya siya ay papatayin niya si Daredevil at matapang na nasagot niya na maghihintay siya sa kanya. Maya-maya ay naghagis ang bida ng rosas sa tapat ng Olympic Theater bilang alaala sa pagkamatay ng ama niya. Sa sunod na araw ay labis na nagpasalamat si Jackson kina Matt at Foggy dahil sa pagpanalo nila ng kaso niya. Pagkatapos ay pinag-usapan nilang dalawa sa diner ang pagkahuli ni Kingpin at pagiging involved rito ni Daredevil. Ngunit biglang naalala ng bida si Elektra nang may pumasok na isang babae roon at malungkot na naglakad siya saglit sa labas. Nakita ni Matt si Father Everett sa tapat ng simbahan at sinabihan siya ng pari na sa susunod na linggo na lang siya dumalo ng misa dahil kakatapos lang nito ngayon. Ilang saglit ay nilapitan naman siya ni Ben at sinabing alam na niya ang kanyang sikreto at plano nitong ilathala ito sa kanyang article. Nang nasagot ng bida na kapag ginawa ito ni Ben ay katapusan na niya ay nagdesisyon pa rin siya na gawin ang plano niya. Sa sunod na eksena ay makikitang nakakulong na si Wesley na katabi ng selda ni Kingpin habang si Bullseye ay nasa comatose na estado sa isang ospital pero nagawa pa rin niyang makakuha ng injector roon upang itarak ito sa langaw sa silid niya. Ang kwintas naman ni Elektra ay sinabit ni Matt sa rooftop ng gusali kung saan sila naghalik noon. Kinagabihan ay sinimula ng isulat ni Ben ang article niya upang isiwalat ang tunay na pagkatao ni Matt bilang si Daredevil pero naisipan niyang hindi ito ituloy. Paglabas ni Ben ng kanyang apartment ay nakita niya roon si Daredevil at sinabihan niya siya na magpatuloy na magligtas ng mga tao. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.